Kabanata 29, Trinity. Tulala ako at hindi na sigurado kung ano ang mga susunod na gagawin. I have it all planned out and now all my plans are going down the drain. Parang imposible na sa lahat ng lugar sa biliran, makikita pa kami ni Dean sa mismong coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. It's exactly a day before my scheduled leave. If I had gone earlier, like what Hades wanted, napakurap-kurap ako at tila ibinalik sa akin ang aking wisyo. Nasa harap ko si Hades, kitang-kita ang pag-aalala. Pinagmamasdan niya ako na para bang binabantayan at tinitimbang ang bawat ekspresyon. Tears pulled on my eyes as I remember the last time I also denied his decision to put on bodyguards around me. Kung hinayaan ko siya sa gusto niya, nangyari kaya ito sa simula pa lang? All of it felt like my fault for not following him. Felicia, is this your mother's plan? Damn it! Nagtago ka para matigil ang kasal nating dalawa? Itinago ka ng mami mo? At nagkunwari kang patay para makuha ang pera nyo? Ganon ba? Naririnig ko pa rin ang mga salita ni Dean. Nasisiguro kong ngayon pa lang kumalat na nakita ako ni Dean sa biliran. I'm scared for my mommy. I was living for her and for Atticus. If anything happens to her, I don't know if I can forgive myself. Si Mommy, I need to call her, I told Hades desperately. Tumango siya at tumayo. Sinundan ko siya ng tingin nang lumapit sa isang lamesa at kinuha ang cellphone. Dinampot niya rin ang isang intercom at may sinabi. Nasa main deck kami ngayon ng isang malaking yate. Buong biyahe kanina, wala akong imik. I was completely stunned and shaken by what happened. I just couldn't believe the odds that Dean and Katie would see me in that remote area. Bumalik siya sa akin at ibinigay na ang cellphone ko. Nanginginig pa ang kamay ko habang sinuswipe ang screen. I couldn't do it properly. I did it many times but I am too tense to be successful. Nang tinulungan ako ni Hades, hinayaan ko siyang gawin iyon. He maneuvered my phone until it is dialing my mom's number. Nakalayo na tayo sa pier. Baka mahirapan ka sa tawag. The signal isn't very good here. Nag-abang pa rin ako sa ring. We're in the middle of the sea now. Kanina pa kami naglayag at ilang minuto na rin akong wala sa sarili dahil sa nangyari. Dear Fally, I heard Mom's faint voice on the other line. Mom, nanginginig pa ang boses ko. Bakit? Okay ka lang? Is there a problem? Bumisita si Dean at Katie sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. Nakilala nila ako. What? I'm sorry. Hindi ko po inasahan na ganoon ang mangyayari. Dean was so furious. He thinks I am hiding to get away from our marriage. Iha, the last time I checked, Dean and Katie are engaged. Bakit pa? Sigurado ka ba riyan, Felicia? Kinagat ko ang labi ko. I'm sorry, Ma'am. Gagawa po ako ng paraan. I promise you. I don't want them saying that it's your idea. Is this serious, Feli? Hindi na natapos ni Mami ang sinasabi. Bumagal lang yate kanina pa lang pero siguro masyado na nga kaming malayo para pahabain pa ang usapan. Binaba ko ang cellphone ko at pumikit ng mariin. I'm sorry. We'll dock on the closest land so you can continue your call. Si Hades, umiling ako. That's enough information to make my mom move for now. It's okay. Tumango si Hades. I'll make sure your family is safe too. Napatingin ako kay Hades. His eyes were full of assurance and gentleness. Para bang hindi ko siya nabigo ng ilang beses, lalo pa ngayon. He had been pushing me to leave Biliran immediately. I didn't want to follow him. I didn't want him to feel like he has a say with my life. I didn't want him to know that I am still that same old Felicia Valerio of VHRV, because I'm not anymore. I didn't want him to enter my life again. Pakiramdam ko, madadamay ko lang siya sa lahat. At pakiramdam ko, aasa lang siya sa huli, babalik ako sa dati. Takot akong magdesisyon ngayon dahil sa sitwasyon. I want my family to be okay and it's true. I need Hades' help but I'm still torn. I don't want him involved with me. If I let him do this, I'm just ultimately being selfish. Saan ba dadaong ito? Sa Panay pa, pero kung gusto mo, pwede tayong dumaong sa Masbate. Kung saan dadaong ito, doon na ako bababa. I'll just search for a better place when I get there. No. Umiling ako. Medyo kinakabahan sa determinasyon niya. Tatawag ako kay Mami at magpapadala siya ng pera. Bibili na lang ako ng damit at maghahanap ng pagtataguan. We had a deal. I decide what can make you safer from now on.
Ano ba ang tingin ni Hades sa lahat na nangyayaring ito? Laro? Hindi na dapat siya nang hihimasok pa. You can't do that. This is my problem. It is my problem too. I know what to do, so we'll do it my way this time. Sa kanyang mga mata, kitang-kita ko na walang makakabali sa iniisip niyang ito. I can even almost feel that he will use force if he had to, just so I'd follow. The mixture of frustration, confidence, and assurance is on his eyes. Kung hindi lang mas malakas ang pananali ko sa sariling desisyon, ay baka naniwala na ako. This is my problem. Marahan kong sinabi. Umiling siya at mataman akong tinitigan. Alam kong nitong nakaraang mga linggo, malaki ang naitulong mo sa akin. Pero problema ko ito at hindi ko gustong madamay ka. At ayos lang sa iyo na madamay si Tunying sa problema mo, pero hindi ako. Natigilan ako sa sinabi niya. He is now very determined. It was as if he knew he hit something bullseye. I parted my trembling lips. Mataman niya akong tinitigan, puno ng puot, galit at kalungkutan sa mga mata. Sa huli, pumikit siya ng mariin, yumuko bago muli akong tiningnan. His still determined bloodshot eyes made me shiver. We'll get a divorce eventually. It's just so nobody can dispute the last will. Why does it have to be him? His voice was a whisper, but there was intent in every word. Magkaibigan kami at willing siyang umigting ang kanyang panga. So, you asked him already? It's not like it can happen now. Siguro nga, ngayon alam niya na ang tunay na pagkatao ko. Pabiro ko siyang tinanong at pabiro rin siyang sumagot. Maybe he thought it's all a joke. If it isn't, he's willing. Pero ang malaman na ganito kalaki ang problema ang papasukin niya sa akin, tingin ko magbabago na ang isip noon. You'd honestly do this to avoid any dispute for the last will? I'd do this to protect my mom dahil alam kong siya ang paparatangan ng lahat. I really don't think it is possible at this point. Kahit pagpapanggap, nasisiguro kong mahihirapan na si Tunying na magdesisyon. I will see if he agrees to even just pretend to be my husband or something. Lito at medyo naguguluhan ko nang iniisip. It's not effective. Anyone who wants to dispute the last will surely do his or her own research. What happens if everyone finds out that you're lying? Mas lalong madidiin ang kaso at mas lalo kayong madedehado. Hindi ko alam kung desperado na talaga ako o talagang hindi ko pinag-isipan ng mabuti ito. Tama si Hades. If someone finds out that I'm lying about my marriage, it will be a bigger evidence that we faked my death and we wanted the money prematurely. Then I'll get married. His eyes narrowed. Patuloy ang pag-iigting ng kanyang panga habang tinititigan ako. Naninimbang siya at mukhang may malalim na iniisip kahit pa parang nababaliw lang sa katititig sa akin. Maybe after the party, sigurado akong kakalat na ang tungkol sa pagkakakita sa akin doon. Sigurado rin akong maghahanap na ng pansamantalang solusyon si Mami para sa mga susunod na araw. Babalik na lang ako roon kapag humupa na. Then I'll explain to Tunying. We had a deal. My plans are in motion right now. We'll do it this way. Pero hindi ka na makakabalik ng biliran. Nasisiguro kong may maghahanap sa'yo roon kahit pagkatapos ng party sa mga Cordova. You really think those friends of yours will put this to rest if they find out that you're spotted on that place? Kinagat ko ang labi ko at naisip sina Arturo. Naisip ko ang mga kwento ni Mami tungkol sa kanilang effort na bumawi sa amin. Kung maririnig nila ang tungkol sa nangyari, tama si Hades at baka hindi nga titigilan ng mga Lopez ang lugar na iyon. Why is he always right? It's like he's always 10 steps ahead of everything. What's your plan then? Hindi ko na napigilan. My men will send protection to your family. Our family lawyer will check the possible loopholes of any dispute. Sigurado akong parehong mayroon na si Mami niyan. She's consulting our family lawyer and also doubling the guards. For sure, days from now, she will also leave our estate. I've got a feeling she will be pressured to hold a conference about it. Kailangan niya nga magsalita at magsabi ng detalye sa totoong nangyari. But I hope your family lawyer stresses that. Gagawa rin ako ng paraan para makatulong kami sa parting iyan. Pinag-isipan niyang mabuti ito. You'll stay with me. It's safer that way. Isa pa, kailangan na mo nang maideklara ang totoong nangyari sa'yo noon. His last words were slow and cautious. Hindi na masama ang plano niya. Tama siya.
Mukha pang mas pinag-isipan niya ito kaysa sa akin. I only cared about the dispute of the will and its effects to my mother. Hindi ko na naisip ang tungkol sa pagbabalik ko at ang pagsasalita ni Mami tungkol sa pagkawala ko. May nakakaligtaan nga lang siya. Gusto kong isipin na hahayaan niya ako sa parting iyon. Nahahayaan niya akong magdesisyon pero alam kong hindi. Sa determinasyon niya ngayon, alam kong pati iyon pangungunahan niya. However, there is no other way to get away with the conditions of the last will. It clearly stated that I should be 23 or married. I can't be suddenly 23. May nakahanap sa akin kaya hindi rin ako pwedeng maghintay ng panahon. The only possible option I have is to marry someone. I stand by my decision though. I can't marry him. It's good to know that he doesn't want to marry me too. He can't marry someone who wants someone else. Magpahinga ka sa kwarto sa ngayon. Bukas ng madaling araw siguro tayo dadaong. Iginala ko ang mga mata ko sa yate. I've been to yachts before, but I don't think I ever traveled like this. Hindi ko rin alam na may yate ang mga Riego. O kanya ba ito? Malawak ang main deck at sa dulo may 3 pintuan. Sa natatanaw ko rito, may kitchen, dining area at living room pa. Nasa living room kami at kompleto sa sofa at TV. Ang kitchen man ay malaki at kompleto rin sa gamit. There's a large refrigerator that blended with the overall kitchen cupboards and cabinets, sink, oven, electric stove, at may counter pa at wines. Wala ako sa sarili kanina nang pumasok dito pero naalala kong may upper deck din ito. Hula ko'y naroon ang mga tauhan niya kasama si Matias. Our room is on the lower deck. Our room? I want to ask if there's a room for me though, o baka aalamin ko na lang ngayon. Magpahinga ka roon. I have things ready for you there. This is your plan when you asked me to leave yesterday? Umiling siya. Nakahanda na ito, pero ang naunang plano ko ay ang sumunod sa iyong pag-alis. If you take the public boats and ships or buses, I'll be there with you. So this is his plan B. Siguro kung may makakakita sa akin at sa puntong ito, mayroon. I'll go upstairs and see if I can contact the people I need. Magpahinga ka muna. May intercom kung may kailangan ka. Nasagot ang tanong ko tungkol sa sarili kong room sa lower deck. Ang sagot ay wala. Isang malaking master's bedroom ang lower deck. May malaking bathroom, jacuzzi, walk-in closet at king-size bed. Naisip ko ang ibang rooms doon sa main deck. Siguro'y may isa roon na bathroom. The other 2 must be bedrooms. Pwedeng doon ako? O baka doon ang mga tauhan niya? Ilan ba ang tauhan niya? Mariin kong tiningnan ang mga sadang damit sa walk-in closet. May bikini rin doon at may dresses pa. I couldn't find normal clothes like polo shirt and jeans. May mga tag pa ang lahat ng damit kaya siguradong bago. Pero bakit nga ba may ganitong damit sa yate na ito? Maybe I believe that he loves me, alright? Maybe it's true. But I've been with too many boys to not know that there's a difference between the love of their lives and a pastime girl. Pilit kong tinanggal sa isipan ko na maaaring para iyon sa mga babae niya. Halos mapunit ang damit na napili ko nang hinablot ko iyon para tanggalin sa hanger. Kumuha rin ako ng mga underwear. It made me more furious to see the sizes of the brassiere. Halos pareho lahat at walang kakasya sa akin. Sino naman kaya ang pinaghubugan ng mga damit na ito? Sigurado akong hindi ako dahil sa bra pa lang hindi na pwede. I have no choice though. The jacuzzi was very tempting. Pero masyadong marami ang iniisip ko para magkaroon pa ng puwang ang pagre-relax sa maluhong yate na ito. Tama ba ang magiging desisyon ko? Not that I have much choice right now. Kahit sa ang anggulo ko tingnan, tama talaga siya. Ayaw kong isali siya sa gulong ito pero hindi ko naman maipagkakaila na tama ang mga plano niya. If I let him do it and let myself depend on him, isn't that selfishness? I just want to fix my problems without thinking about its effects on him. Makasarili ang isiping iyon. Taliwas iyon sa dahilan ko kung bakit tuluyan nang hindi bumalik. Taliwas ang lahat ng ito sa gusto kong mangyari. It's all just plain selfishness in the end. Lumabas ako ng banyo at bahagyang nagulat na naroon na si Hades sa lamesa. He watched me as I silently graced the wooden floor of the room. Lumapit ako sa dresser para kumuha ng suklay na nakita ko roon. Katatapos ko lang patuyuin ang buhok ko gamit ang blower sa loob ng bathroom.
Ang amoy ng pagkaing naroon ay nanuot sa aking ilong ni hindi ko na namalayan ang oras sa dami na nangyari at sa dami ng iniisip ko sa loob ng banyo. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin habang sinusuklay ang buhok. Nakaternong sadang pantulog ako ngayon dahil iyon lang naman ang pagpipilian. It's a soft lavender shorts and spaghetti strap top. Sinubukan kong maghanap ng bra para sana sa spaghetti strap na ito pero malaki rin ang mga strapless kaya pumili na lang ako noong may strap na nasa parehong kulay na rin. Wala ba talagang size ko rito, Hades? The panties were okay, but the brasiers weren't. Magrereklamo pa ba ako? Nakikitulog lang naman ako at nakikihiram ng damit dito. Our dinner is here. Lumapit ako sa lamesa at naupo na roon. The room is only light by the yellow wall lamps. May ilaw naman sa gitna pero patay iyon. Nagtagal ang tingin ko kay Hades. Somehow, the yellow wall lamps defined the sharpness of his features and shadowed it by darkly. Sa ilang sandali ng titig ko, naisip ko ang kwento ni Mami. She said he once sported a man bun with his stubble. Right now, his hair is shorter than Mami's story. At tuwing naiisip kong mahaba nga ang buhok niya, bahagya akong napapaigtad sa natatanaw na itsura. Hindi ko alam na attractive ang ganoong itsura pero kapag siya, nararamdaman ko ang tindi ng dating. Their family is pretty known as one of the richest and most handsome. Siya nga ang patunay noon. He is a Riago in every inch. With that, the next words I vomited is pretty much my own way to save myself. May iba pa bang room dito? Nagsisimula na kaming kumain. Natigil siya at napatingin sa akin. The other rooms are occupied by the bodyguards and the crew. Dito tayo matutulog sa kwarto ko. Iginala ko ang mga mata ko at tumigil sa nakitang sofa. Nagkatinginan kami pagkatapos. Ako sa sofa o siya sa sofa? Minsan, hindi ko alam kung iniiwasan ko ba talaga siya o nagkukunwari na lang akong iniiwasan siya. Is it so fucking hard to deny myself what I want, but I know it has to be done. I don't want to be selfish. I let myself die because of this. I can suddenly change just because he's here with me. Nagkatinginan kami. Binagsak ko ang tingin sa pagkain at nagpatuloy na lang. Ayaw ko nang magsalita. Parang lagi na lang akong pumapalpak sa plano ko. Marami nga siyang crew. May nagligpit ng pagkain namin pagkatapos. Tumulang ako pero sa huli, inako na nito ang gawain. Hades is inside the bathroom now. Hindi ko gustong manatili sa kwarto at maabutan siyang kagaya sa naalala kong pagbukas niya ng pintuan noong kumatok ako sa kanya noon. Hinigit ko ang nakahandang nightrobe at isinuot sa sarili. Nasa main deck ako nang naisipang lumabas at lumapit sa mismong nguso ng yate. Marahan ang patakbo nito at ramdam ko na kaya pang bilisan pero sinadyang sa malumanay lang na paraan. Hawak ang barandilya, nilingon ko ang kabuuan ng yate at nakita ang upper deck. Madilim ang salamin na nakapalibot doon pero nasisiguro kong naroon ang crew nitong barko at tinatanaw ako ngayon. Siguro naroon din si Matias. So, he remained under the Riagos command after us, ha? Suminghap ako at hinarap muli ang dagat. Kung wala ang malaking buwan, nakakatakot tingnan ang madilim na dagat. The reflection of the moon on the waves sent shivers down my spine. It reminded me of the silent nights I spent alone in the dark and lonely places of where I've been. It reminded me of the nights I cry myself to sleep as I reminisce the life I have always wanted to live. It reminded me of the nights where I slowly accepted everything at once. Malamig ang hangin at kahit nakapalupot ang sedang suot ko sa akin, nanunuot pa rin ang ihip. Hindi kasali ang lahat ng ito sa mga plano ko nang tanggapin ko ang katotohanan sa sarili. At lalong hindi kasali ang kamay na nasa tabi ng kamay kong nakahawak sa barandilya. Ang latag ng nipis na balahibo sa kanyang kamay at palapulsuhan ay pamilyar. The veins though were a bit visible now than it was before. Bakit pa nga ba ako magtataka? He's taller and more muscular, so it's an overall package. Mariin kong hinawakan ang barandilya at pilit na inilapit ang katawan doon. Takot na maramdaman ang init ng kanya sa aking likod. I thought you're tired for today and you only want to sleep. He whispered. Pagod nga ako pero paano pa ako makakatulog sa lahat ng gumugulo sa isipan ko? Pagdaong bukas, kapag may signal na, tatawagan ko si Tunying. No, you won't.
Bulong iyon pero ramdam na ramdam ang diin sa bawat salita. Ang sabi ko, ang plano ko ang masusunod ngayon, hindi sa'yo. Hindi mo na kailangan tumulong sa akin. I'm thankful for your help but I don't want you to get involved with me. Why do you always refuse my help? Hindi ako nakasagot. Bumagsak ang tingin ko sa aking katawan. Nahulog ang ilang tikwas ng buhok ko sa aking balikat. Natanaw ko ang haba noon sa aking tiyan. He leaned closer. There is no way I could avoid the heat of his body. You choose him instead of your boyfriend. Hindi nakatakas ang kaunting amusement sa kanyang boses. I sighed. I don't have a boyfriend. Really? The last time I checked, I'm your boyfriend. My heart pounded. I prayed to have more strength to stand by my decision. Kung hindi si Hades Riago ang minahal ko, siguro mas madaling makawala. You're my ex. I give you that. Noong nag-usap tayo sa balon, you agreed that you're my girlfriend. Ha? Halos napabaling ako sa kanya dahil hindi ko maalalang pumayag akong girlfriend niya. Alin doon? Ilang beses ba kami nag-usap sa balon? Talaga bang sinabi kong girlfriend niya ako? Then I remembered that specific time when I let him believe that it was his girlfriend that he lost, not his ex. Damn it, Hades Riago. Saan patungo ang usapang ito? May banta sa boses ko. Hindi ka tatawag kay Tunying para humingi ng tulong. Hindi mo kailangan iyon dahil kaya kong tulungan ka. I wonder how Tunying is going. Nalaman niya na ba ang tunay kong pagkatao? At natadtad na ba ang dila niya at kanina pa namin siya pinag-uusapan dito? Pagdaong nito bukas, magpapakasal tayong dalawa. My lips parted. I can't believe this. Akala ko ba hindi? Panatag na ako na hindi eh. How can you marry me when, like what you said, I'm in love with someone else? Natatawa kong tanong. Gaya ng kailangang mangyari para sa last will. Okay, I can believe that if he's a Riago. Akala ko ba hindi ka magpapakasal sa babaeng hindi ikaw ang mahal? Nagtaas ako ng kilay. If this is the only way to protect you and your family, then I'll do it. Nagbuntong hininga ako at marahang pumikit. You know, you don't have to do it. Pwede nga akong kumuha ng kung sino na lang para... Anong kaibahan noon sa akin? Mariin niyang agap. This is clearly getting harder and harder. I need to get married, alright? But it is selfish to marry him. I will get a divorce right away so it's not a problem. I can get someone else to do it. Ano nga ang kaibahan noon sa akin? Ngumusa ako at pinigilan na ang sariling magsalita. Habang tumatagal, lalong nagiging kritikal ang tono niya. Tinulak ko ang barandilya at tumama ang likod ko sa kanya. I pushed him back more and he let me have my space back. Hinarap ko siya at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Pero unti-unti itong napalitan ng pagod at pagsusumamo. Ang kaibahan, Hades? Ang kaibahan noon, mahal kita. I can straight up destroy anyone willing. I will pay the price and eventually get a divorce. I can't do that to you. My lips parted. Dati pa man, may paraan na sa titig niya sa akin. Isang bagay na hindi ako kailanman siya matitigan ng diretso. Pero nitong pagkikita namin, may ibang halo na ang titig na iyon. It was as if he's always seeing me the first time. All of his gazes and stares, it feels as if he's in a hypnotic trance of some crazy dream. Ngayon ko lang napansin iyon nang nakita ang mga labi niya. He licked his lower lip and then it remained parted as if something took his breath away. His eyes searched on my face, on my eyes, on my nose, on my cheeks, on my forehead, on my hair, back in my eyes again, and then on my lips. Ang madilim niyang mga mata ay may refleksyon ng kumikinang na buwan. It was the only light in the deepest and darkest of the night. The only light I see in his eyes. Did you know how I felt when I heard the news of your death? Parang gusto kong umatras sa tanong niya. Sa lahat ng pwedeng pag-usapan, ito ang pinaka-iniiwasan ko. I have trained myself to accept and stand by my decision with conviction. I have to remind myself that loving him again and letting him love me again is all selfishness and stupid. Umalis ka para sa pamilya mo, para sa sarili mo, at para kay Hades. Hindi mo pwedeng bawiin ito ngayon dahil lang dito. I didn't believe it. I'm not sure if it's because I know you're not dead or because I just can't accept it.
Tumigil siya at ramdam ko ang pagtitimpi sa tunay na nararamdaman. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Hindi kayang tagalan ang intensidad ng kanyang mga mata. Hindi ko tinanggap ang pagkamatay mo, kahit kailan, kahit pa lahat ng tao naniniwala at nagluluksana. I let my lips part as a few tears streamed down my eyes. The faintest evidences of the truth gave me small hopes. I failed and got disappointed so many times, but I didn't give up. Pinalis ko ang mga luha ko. Marahan niyang pinalandas ang daliri niya sa aking pisngi. Iniwas ko ang mukha ko sa kanya dahil habang tumatagal at tuwing hinahawakan niya ako, lalo akong nanghihina. A life without you is a life wasted. My eyes widened and watered more. Naalala ko ang naisip ko sa buhay kong ito. It's not wasted. You're living without me for the past 3 years. Dapat pinagpatuloy mo na lang iyon. What I did in the past 3 years wasn't living. Tinikom ko ang labi ko at lalo lang yumuko. Natatakot akong mahanap niya sa mga mata ko ang tunay kong nararamdaman. I don't pray a lot, but I prayed hard to see you again. I bargained many things, kasama na ang makita ka ulit kahit saglit. O makita ka ulit kahit hindi na ako ang mahal mo. Makita ka ulit kahit na nakalimutan mo na ako. Hindi ko maalala kung kailan ako nasaktan ng ganito. Sa dami na nangyari sa akin, bakit pakiramdam ko ito ang pinakamasakit? I prayed desperately to see you, no matter if it's just for a while, no matter if I could never hold you again, or if your heart desires someone else. I just want to see you again. I saw his tears fell in between us. Natili akong nakayuko. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Tanging ang hampas ng alon at ang marahang makina ng yate ang naririnig. He sighed heavily and lifted my chin to look at him. Natili ang mga mata ko sa baba. Takot na kapag tumingin ako sa kanya'y mababaliwala ang ilang taong pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Now that you're here, I will never miss a moment to watch and protect you. Please, let me protect you. This time, let me do it. I promise you, I will never fail. Nagtiimbagang ako at nag-angat ng tingin sa kanya. You want to do this because you want to protect me, right? He swallowed hard. Nakatitig lang siya sa akin. After all of this, you'll agree to end our marriage, right? Kitang-kita ko ang panlalaban sa kanyang mga mata. Alam kong iba ang sagot niya pero hindi niya isinasatinig dahil alam niya ang magiging desisyon ko kung sakali. I'll make you fall for me again. His attempt to conceal his real answer. Umiling ako. I only marry you if you'll promise me we'll end the marriage once it's safe. Paano kung mahalin mo ulit ako? I can't end our marriage. I want you to end our marriage when it's all over. Hindi nagbabago ang mga mata niya. Alam ko ang sagot ngayon. At this point, I don't think he'll ever agree to me. Kung ganoon, wala na akong ibang paraan para tuluyan siyang makumbinsi na hiwalayan ako kapag natapos na ang lahat ng ito. I never imagined this day would come. I thought I'll take this to my grave. Ang dilim at ang kalungkutang naramdaman ko pagkatapos ng trahedya ay nagbalik sa akin. We can't be together. I have nothing for you. Sabi ko at umasang magbabago ang ekspresyon niya. Umasa ako na tuluyan na siyang sasang-ayon at hindi na ako pahihirapan. His eyes remained determined and unyielding though. It was as if he was never this sure his whole damn life. Well, Hades, how about this? I can't bear a child. Wala kang makuha sa akin. The accident that happened to me years ago made me dysfunctional. Walang nagbabago sa itsura niya. I hoped his lips would part with a slight shock, but it remained on a grim line. So, let's end it when it's over! I shouted desperately. Mas lalo lang dumiin ang hawak niya sa barandilya, making sure that I'm locked in place. Is that all? He asked in a deeper tone. What does he mean by that? Unti-unti siyang kumalas sa barandilya. Ang kanang kamay ay pumasok sa bulsa ng kanyang shorts at ang isang kamay ay hinawakan ng akin. Bumagsak ang tingin niya sa aking mga daliri at dahan-dahan niyang pinadaos-dos ang isang singsing. The diamond trinity ring shined on my left ring finger after his move. Hindi ko pa maproseso ng maayos ang ginawa niya pero nang ibalik niya ang parehong kamay sa barandilya, natanto kong wala sa lahat ng sinabi ko ang makakapigil sa kanya. Magpapakasal tayo bukas.